2, 1. Happy anniversary this October 27 sa lahat ng mga taga-Dolosians. It's been a while, kadarating ko lamang po, mga 3 or 4 weeks akong wala din po dito. Ito po itong week na ito, I decided to share a specific word from God that could help and enhance everybody to go beyond what you have right now. You know, it's more easy and so easy to stay the way you are. It is far more challenging to go beyond what you have right now. Alam niyo ba, mas madaling mahirap kaysa mas yumaman? Kasi pag gusto mong yumaman, marami kang gagawin. Pag gusto mo maghirap, wala ka lang gagawin. So ano madali? Maghirap. Kaya maraming mahirap. Bakit? Kasi pag maghihirap ka, wala ka lang gagawin. Maghihirap ka na eh. Tama. So ano mas marami sa Pilipinas? Mahirap o mayaman? Mas marami ang mahirap. Kasi pag mahirap nga, wala ka lang gagawin, maghihirap ka na. But if you want to prosper your life, you cannot afford to do nothing. You must do something. In fact, ito po yung message na gusto kong puntahan natin ngayon, that probably the next few weeks, we will develop this message slowly until we make a decision that we could start to step up for our life. I realize the moment we step up, God will step in. Let me repeat. Okay, let me repeat. The moment we step up, God will step in. Dito ko po nakita na kapag ang tao nangarap, si Lord makikialam. Tutulungan kanya talaga. No? Lahat na nagdi-dream, tutulungan kanya talaga. Kasi nga, yun po yung pinaka-desire ng ating Panginoon, no? Na maging maayos ang buhay natin, spirito, katawan, at kaluluwa. Soul, body, and spirit is the desire of God na tayo ay maging maayos. In fact, this message na isi-share ko po sa inyo are going to step and give us steps by steps kung paano po natin mapupuntahan yung isang napakaganda ng ating Panginoon. Alam niyo po, ibang-iba po yung higher ground ng isang tao. No? Alam niyo yung pinakamasarap na feelings ng isang tao nung the day he is promoted.
How does it feel kung kayo gumraduate nung high school? Sabi mo, ay salamat college na ako. Bagamat nakakakaba, pero alam mo, promotions mo yan, di ba? Do you still remember when you graduate from your college? Ha? Ano sa'yo nun? Wow. Di ba? Tapos magtatrabaho ka na? Yes. Di ba? Tapos nataas pa yung position mo? Yes. Di ba? Barang ang promotions, sadyang ginagawa ni Lord sa isang tao so that makaranas ka ng ibang pakiramdam din. No. Ano pakiramdam nung wala ka laging pera? Ano pakiramdam? Pangit, no? Ano pakiramdam yung lagi kang nagtitiis, pumila sa MRT, tapos pang 742 ka, naghihintay kang ganun. Di ba? Ano pakiramdam nung nagmamadali ka, biglang umulan at nagbaha, bagong bili pa naman yung sapatos mo, ang sosi-sosi mo, tapos biglang baha, di ba, gaganong-ganong ka? Tama? How does it feel? Would you like to be willing to continually experience that? O gusto mo naman ng iba naman sana? Sabi mo sa akin mo, iba naman. Iba naman. Sanay na tayo sa hirap. Ano pa sanay tayo? Sanay na tayo sa walang-wala. Nasubukan mo ba yung pera mo? Sakto. Pagbilang niya po yung coke, anong coke? Sakto. Di ba? Nakasaranas ka pa ng buhay ko. Yung lahat sakto, pamasahe mo. Yung malaglag yung piso, di ka na makakauwi. Bakit? Pera mo, sakto lang. Di ba masahe na lang, sakto pa? Di ba? Well, I know how it feels because I've been there before. Hindi ho madali. Pero, ako po isang magulang. Naiisip niyo ba kung ano ang heart ng isang parent sa kanyang mga anak? Have you ever asked that question? What is the desire of a parent sa kanyang child? Meron po akong apat na anak. If you can open my heart and read it, you will find out that there is something in my heart that I want to happen to my children. Pag binuksan niyo po yung puso ko, mabubuksan niyo po, mababasa niyo yung nakasulat doon. Gusto ko makatapos yung aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Gusto ko silang ihanda sa mga challenges ng life nila. I don't want to see them, ibabalik nila yung sumpa ng kahirapan sa buhay nila. Gusto ko they could be better 10 times or 100 times better than me. Are you listening? I want them to continue the ministry na aking sinimulan. Hindi sila magsisimula ulit, itutuloy na lang nila. Because I believe my children are 10 times to 100 times better than me. Imagine what is my desire for my children. Siguro kayo one day magiging magulang, mararamdaman nyo yung nararamdaman ko. What about God? What do you think? Ano ang desire niya sa'yo? Are you a child of God? Taas yung kamay ng mga child of God. Ha? Tingin mo, yung ating Panginoon, yung iyong Ama sa Langit, meron ba siyang magandang desire para sa iyong life? Ito yung mga namimiss natin. Nagtsatsaga tayo dun sa level na yon na meron naman palang magandang desire na gustong gawin ang ating Panginoon sa atin. In fact, yung pag-challenge mo sa isang tao na mag-step up ka, minsan nakakalungkot. Naranasan din po kasi ng mga magulang na napakaganda ng desire nila sa kanilang anak. Pinangarap nila makatapos, gumanda ang buhay, umayos ang buhay. Grabe yung bata, nagdodota lang. Ha? Nagsisi-OC lang. Lagi silang worried doon sa kanilang tribe, sa kanilang clan, baka malusob. Kaya nag-aaral ang iniisip, yung clan. Kalusubin ako. So hindi sila makapag-concentrate. Pag uwi sa bahay, pumunta muna sa computer. Uwi muna ako. Ang tatay nanay mo, iniisip sa'yo, ganun. Ikaw, wala kang desire. Parang ganito. Posible kasi ang Diyos may magandang desire sa'yo, ikaw na lang ang wala. Imagine mo, ang magulang, ang ganda-ganda ng plan, siya, yung anak, walang plano. Kung yan sa parental, sa physical parent, nangyayari sa physical, ano kaya sa spirit? Gaano kaya yung ability at kakayahan ng Diyos na pagandahin ang buhay mo? Meron siyang ability. Meron ba siyang kakayahan? Meron. Available ba siya? Available si Lord. Pero unless you cooperate with God, you will never see the fruit
of God's desire for your life. Kaya yung iba, hindi porket Christian ka, hindi ka magdudusa. Yung ibang mga Christian nagdudusa sa hirap ng kanilang buhay, not because God has no plan for their life, but they don't understand the desires of God for their life. Kaya yun, marami kang makikita, Kristiyano nagsasuffer. Kristiyano yung nahihirapan talaga. Kasi nga, yung desire ng Lord, hindi desire ng taong ito. That's why this afternoon, I have to teach this lesson or message of God for you para ma-challenge ko kayo na huwag kayo mag-stay sa kanyang kalagayan. You need to step up. You need to fulfill God's desire for your life. You need to step above. Amen? Sino gustong makapunta naman sa ibang place? Ha? Sa ibang lugar naman, palagi na lang bang ganito yung level ko? Ha? Ano ba yung level mo? Lagi na lang pong nangahabol ng jeep. Kung kailan puno, doon ako sasakay. Tapos aangal sa traffic. Ha? Lagi na lang ba makikipagsiksikan sa MRT? Lagi na lang bang magta-tricycle? Lagi na lang bang magpapaulan? Ha? Lagi na lang ba yan ang sapatos mo? Ha? Yung sapatos mo, Grand Slam na. 3 championship na, hindi pa rin napapalitan. Laging reigning champion. Bakit? Wala kang pambili ng bago. Naintindihan niyo ako? Sabi mo nga sa katabi mo, iba naman, iba naman, iba naman tayo. Taas yung kamay, magsasabing iba naman, iba naman, iba naman. Ha? Hallelujah. Sino gusto makaranas ng iba naman? Paano ko sabihin ko sa'yo? Lalong yan ang desire ni Lord sa'yo. Ako, tatay, makita ko yung anak ko na kawawa, matutuwa ba ako? Never. Makita ko yung anak ko nahihirapan, matutuwa ba ako? No. Kasi kung ano nangyayari sa kanya, reflection ko eh. Nakita mo niyo, walang bumibilib minsan sa Diyos. Kasi pag nakita ka ng tao, mukha ka walang Diyos eh. Naintindihan niyo ako? Pag gumanda buhay niyo, tinig makita ng mga tao, grabe, kilala ko yun ah. Dating walang-wala yan ah. Yung mga friends ko po ngayon, nung araw, kasama ko sila eh. Alam nila kano ako kahirap eh, magbubuti lang ako eh. Pero nung makita nila ako ngayon, sabi nila, siya, pakilala mo naman ako sa Diyos mo. Pambira, yung Diyos mo, ikaw lang pinagpapala. Ako, hindi eh. Na-realize nila, kaya ako nagkakaganto, may Diyos ako sa Panginoon. May Diyos ako sa buhay. Imagine mo, people are telling, Pastor, pakilala mo naman ako sa Diyos mo. Aba, hindi kita, hallelujah, sisira ko na kaagad yan. Ha? Subukan mo, walang nangyayari sa buhay mo, purdoy ka palagi. Sabihin mo, Jesus loves you. Tumil ka nga dyan, baka madami pa akong katulad mo. Wala sa'yo maniniwala. Tama po ba, mga kapatid? Subukan mo, Christian ka, walang nangyayari sa buhay mo, yayain mo nanay mo, Nay, mahal na mahal ka ni Lord. Oo, alam ko na, tumigil ka. Walang dating eh. Amen. Ano kaya, pero nag-ibang level ka, ano kaya yan, ha? Tama? Ibang level. Ano sa tingin mo? Lagi na lang bang regalo natin sa nanay natin, mansanas? Bakit bigyan mo siya ng Apple Watch? Iba kaya siguro yun? Ha? Amen po ba? Tama po ba? Sabi mo lagi na lang pag walang-wala ka, sasabi mo lang sa nanay mo, sa tamang panahon. Lagi na lang bang sa tamang panahon? Eh, kailan mo magagawa? Sino gusto mong i-bless ang pamilya mo? Ang buong pamilya, i-bless mo sila. Sino mo niniwala ka ba talagang blessing ka? Sasabihin ko sa iyo, iyan ang desire ng Panginoon sa iyo. Yan ang plano niya sa iyo. Ha? Sino sa inyo makikipag-cooperate kay Lord? Sige Lord, kung yan ang gusto mo, let it go. Let it go. Sige Lord, gawin mo. Amen. Sino excited sa buhay? Yung iba kasi, sige siguro, swerte lang talaga to eh. Di ba? Sana makatama din ako sa loto one day, asensyo tayo. Yung iba po, umaasa lang sa swerte. Yung iba sabi nila, masasanay din tayo, ganito talaga tayo. Sanay tayo sa hirap, di ba? Ang dahil Pilipino, pinagyayabang niya pa yun, pinagmamalaki niya pa yung sanay na sanay siya sa hirap. Kung ako sa iyo, ang sasanayin ko, yung maayos na buhay, hindi yung mahirap na buhay. Yung mahirap na buhay, pwede naman yan sa sandali lang. Tama po ba? Sino gusto manghirap? Forever. Gusto mo yun? Ha? Tama? O gusto mo lang yung maghirap sa sandaling panahon lang? Hindi naman sana habang panahon. Yung mga mahihirap dito, kontento ba kayo sa maiksing panahon lang yan? Can I ask you a question? Ano ba plano mo para magbago yan? Because ang topic natin ngayon ay paano ko kayo makukonbinse
na umalis sa ganyang kalagayan at puntahan nyo yung gusto ng Diyos na kalagayan mo. Hindi pala plano ni Lord na ako pala habang buhay magbubuti. Hindi. Ha? Hindi niya pinlano na si Oriel, nagbobote diyan, Oriel, habang buhay ka na dyan, masanay ka. Yan ang plano ko sa iyo. Kawawa naman ako. Di ba? Sabi nga ni Miriam Defensor, ang Diyos daw underachievement. Hindi yung totoong si Lord ay underachievement. Ang tao ang kulang sa achievement. Amen. Yung desire ni Lord sa iyo, gumanda, pero ang problema sa iyo, magkaiba kayo ng desire. Para yung nanay mo tsaka yung anak. Yung nanay, pangarap ng pangarap. Yung anak, lakwatsa ng lakwatsa. Tama, nakita nyo? Ha? Alay, kung magkapareho lang ng desire yung nanay tsaka anak, sigurado na. Kaya dito sa Dulos, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung mga young people dito nag-aaral, kung ano yung desire ng nanay nila, tinutupad nila. Hindi sila naglalakwatsa, iniwan na nila yon. Nagsisikap sila ng kanilang buhay. Amen? Sabi ng iba, ako ba yung sinasabi ni Bishop? Mukhang hindi ako ganun na. Kung hindi ka man ganun, in Jesus' name, simula sa araw na to, ganun ka na. Amen? Hallelujah. Pero Pastor, lakwatsero ako, noon yun, hindi na ngayon. Kasi matcha-challenge ka sa hapong ito na mag-step up. You know, stepping above is one of the greatest challenge of our life. Ha? Kasi may divine intervention yan eh. Amen? This is the time to believe that God has the power to bring you to that level. That God is about to intervene in your worst situation so that your situation will be changed. God is about to position you in the place where God wants you to be. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Amen? Sabay-sabay nga natin sabihin sa harap ng katabi mo, God is for me. Sabi mo. Sabi mo sa katabi mo, God loves me. God will work in behalf of me. Humihina, yung mga talunan, humihina na, ha? Yung mga talunan talaga, gumagano lang yan. Pero yung mga panalo, malalakas pa boses yan. God is good. I can expect good things from God for my future. I choose to step up. To step up. Sino din nagdi-decide yun? Angat, angat, kapatid, angat. Sabi mo, angat. Teka muna, linawin ko to, ha? Ano ang ibig sabihin ng step above o ng step up? Step up means go to a higher level, to a higher place. Kasi pag hindi ka nag-step up, laging mababa yung tingin mo. Ha? When you step up, you will exceed anything before. Yan po yung pag-step up. You will begin to exceed anything before. It is to move yourself to a new place of advancement. Yan ang kailangan ng maraming mahihirap. Kung mahihirap ka, makinig ka, ha? You need to move yourself to a new place of advancement. Kung ang trabaho mo hindi nakakabili ng bahay, hindi makakabili ng kotse, ibig sabihin mali yung trabaho mo. Maghanap ka ng trabaho na makabibili ng iyong pangarap. Go to a place of your advancement. You need to go to a higher position in your life. Rise up. Punta ka po doon, mga kapatid. You need to move on the top. Amen? On the place where you are destined to be. Yun po yun. Nasa iyo yan eh. Amen po ba? Kaya dapat tayo, nananalangin tayo, meron tinatawag na step above prayer eh. No? Na wala kang pinapanalangin, lagi yung Lord, I pray that I will step above into a higher place. Lagi mo pinapanalangin, Lord, kailangan ko ng new position, Lord. Kailangan ko ng new future. Lord, lagi mo ako doon sa place of advancement, Lord. Lagi mo sinasabi yan. Sino nagpapray ng gano'n? Yung Lord, dali mo ako sa place of advancement ko. Kasi may mga kumpanya, hindi ka mag-a-advance eh. Oo. Subukan mo, lumipad ka ng mga kumpanya, ma-realize mo, itong kumpanya na to is my place of advancement. Ha? Kaya, I want you to evaluate your present situation right now. How is your job? Is that job a place of advancement? O sige, nag-aaral ka ngayon. Yung kinukuha ang buong kurso, place of advancement. Imagine mo, ang ganda-ganda mo. Ang yaman-yaman ng nanay mo. Ano kinuha mong course? Ha?
Vulcanizing, yun ba kukunin mo? Ha? Major in recap? Ha? Ang yaman-yaman, anak ng milyonaryo, ano kinuha mong course? Manicure, pedicure? Ha? Magkukulot ka? Nandun ka sa place of advantage, hindi mo ginagamit. Bakit? Kasi nga wala kang mindset ng step up eh. Ang mindset mo, okay na to, pwede na to, ganito na lang ako. Kayang-kaya ko to. Ha, pag gumawa pa, mahirap pa yan. Ito na lang, simple na lang ako. Bakit? Ano ba naman? Mayaman na naman ako, magmamanicure na lang ako. Magpe-pedicure na lang ako, magkukulot ako. Teka mo na. Hindi kami namalit yung trabaho na yon. Pero yan ba yung place mo for your advancement? Ha? Yan ba yung place of your advancement? Kayo mga bata, habang bata kayo, mag-aral kayo mabuti. Itakwil niyo yung mga mali. Kasi nandun kayo sa alam niyo ba ang eskwelahan is a place of advancement? Alam niyo ba? Ha? Yung matataas na grade, tawag ko dyan place of advantage. Ha? Your performance is at peak and you got the advantage over the other. Dadaling ka ni Lord sa ganong place na meron kang advancement, advantage. Ako po, pastor. Ikaw, engineer. Ikaw, doktor. Ako, pastor. Pero, sino mas advantage sa ating dalawa? Ha? 10 taon ka ng engineer. 25 taon ka ng engineer. Ano ang advantage mo sa akin bilang isang pastor? Meron ka bang advantage kay pastor? O baliktarin natin. I am also a pastor for 25 years. You also 25 years for your engineering career. But do I have advantage over you? Napapansin nyo, lahat tayo pwedeng umangat. Dadaling ka kasi ni Lord sa place of advantage. Amen? Kaya walang dapat mananatiling sa ganun level lang. Pwede mag-start ng ganito, pero wag namang manatiling ganito. Amen? Pwede ako magsimula dito, tinitrain pa ako ni Lord, pero habang tumatagal, gumagano na. Amen? Habang tumatagal, gumagano na. Hanggang sa tumatagal, gumagano na. Ibang level na yon. Sino gusto makaranas ng ganon? Siyempre, pag ganon na level mo, iba na yun eh, no? Tama. May nakasabit na ditong susi, no? Amen? Amen? Tapos pag pinipindot mo, may tumutunog, tsuk, tsuk, may ano yun? Pare, kotse na yun, di ba? Sino gusto mo ganon makaranas ng ganon? Diba? Yung may tsuk, tsuk na, di ba? Sabi mo, magkakatsuk, tsuk ko rin, sabi sa kanya. Grabe. Nakakiles ang kotse, di ba? Tsuk-tsuk lang, bukas na. Tama po ba? Sa inyong bahay, di ba? Yung bahay natin, hinaharangan lang natin ng gulong para malak. Ngayon, may P-number na. Napakalasing bahay ito, may P-number ah. Parang ATM. Ibang level na yan eh. Tama po ba? Pag nagkape yan, hindi na yan 3-in-1. Amen? Kopi ko na yan. Ganun din pala. Grabe. Taas yung kamay, yung gustong umangat, yung level, taas yung kamay. Nasa Bible ba yan, mga kapatid? Totoo po, ang Panginoon gusto tayong umangat sa ating buhay. No? Basahin nyo ang 10:10 ng John. Basahin nyo po yan. Bigyan ko lang kayo ng comparative analysis how the devil works and how God works. Now, when I said God works, it is the work of God upon our lives. Look at the devil. He said this. Sabi ng Bible, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yung po ang trabaho ni Satan. You know, every time Satan will come upon you, he will always kill or he will always steal and kill and destroy. Yan po yung job description ni Satan. In fact, I should say, yun lang ang desire ni Satan and his demons over your life. He always wanted to steal something from you. He want to kill you and he want to destroy your life. That's the goal, the desires of the devil. But look at the opposite side. Let us look God. Ang sabi niya, I have come that they may have life. You see, the one is stealing your life, but this one is giving life. At ang sabi ng Bible, and have it to the full. Binibigyan kanya ng life, pero yung life na yon may quality. It's abundant. It's prosperity. You see, si Satan at ang satanic forces, lagi yung kill, steal, and destroy.
Madali mo namang malaman kung may manifestation sa iyo yan eh. But the Bible said, but Jesus will come to give life. And that life is to the full. Si Lord, pag dumating sa buhay mo, hindi ka nadidestroy, hindi ka nawawalan. Bine-bless ka. Tama. Sino rito gusto makaranas ng full life? Taas yung kamay. Ha? Alam niyo ba ibig sabihin ng eternal life? Ang eternal life pala sa Bible, hindi pala ibig sabihin yan, walang katapusang hininga. Yung iba kasi pag sinabing eternal life, eto ang eternal life. Walang tigil yan. Eh, ang demonyo, ganun din, may eternal life din yun. Sa Bible, ang eternal life is different. Eternal life is quality kind of life. Oo nga, hindi nga tumitigil yung hininga mo, nasa impyerno ka naman, eh walang quality yung life mo. Napapasok ka, nasusunog ka, walang quality yon. Ano yung quality life? Yung walang hanggang hininga na buhay ka, pero nag-e-enjoy ka sa presence ng Lord at kasama ka niya doon sa kanyang piling. That's quality kind of life. Amen po ba? Now, ito na naman. Pag sinabi natin quality kind of life, eternal life, usually ang iniisip ng mga tao, pagdating sa langit. Hindi yun ang tanong, hindi yun ang issue. Eh, paano kung nasa lupa ka pa lang? Tsaka tayo sa kahirapan. Kasi yung full life na yon, pang langit. Mali. Ang full life na sinasabi ng Panginoon, heaven tsaka earth. Let your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung pwede mangyari sa doon, nangyayari dito. Ang langit, full life yun eh. Eh, ang lupa, no life? No. Full life din dito. So, kung ano yung blessing na inihahain sa atin ng Diyos, bigay sa atin ng Panginoon yun, salungat yun sa plano ng kaaway sa buhay mo. That's why I want you to share something, yung John chapter 10, yung second part. Bibigyan niya ako ng life, at yung life na yon eternal. Quality kind of life. Kapatid, hindi quality yung life na halos wala kang pamasahe. Ha? Ang quality kind of life, ipapaliwanag ko sa inyo. Ready ba kayo? Ready. Ito yung quality kind of life. Bigyan natin 5 piraso. Okay? Yung life to the full, dito tayo mag-i-step Mag-i-step up. Number 1, ito po ay patungkol sa ating blessed life. Yan ang una. Okay? Bawat Kristiyano na binigyan ni Lord ng buhay, makakaranas ng blessed life. Number 2, magkakaroon ng honored life. Honored life yung pangalawa. Pangatlo, okay, favored life. May favor ka, okay? Number 4, delightful life, yung masaya. Number 5, prosperous life. Yan po yung panlima. And then, number 6, great life. Ito pong 6 na ito, yan po yung manifestation nung tinatawag nating quality kind of life. Ito po yung eternal life na sinasabi ng Panginoon na pwedeng mapasayo. Ito po dapat yung pinupuntahan natin, nag-step up tayo dyan. Sino gustong pumunta doon sa place na to where you are prospered by God? Amen? You are blessed by God, you are honored by God, you are favored, you are living with delightful life. Ito pong 6 na yan po talaga yung blessed state ng isang tao kapag nakukuha niya yung favor ng Lord at ang lahat ng mga yan. Bago ko magtuloy, Pastor Ariel, if I step above, magandang life yan eternal life yan Totoo po yun mga kapatid. Magkakaroon ka ng quality kind of life. Huwag kang ang equivalent po kasi ng quality life, you are leaving the ordinary to become extraordinary. Yun po ibig sabihin yan. When you step up, you are now walking away from ordinary life to experience extraordinary life. At yung extraordinary life na yun ang gustong ibigay ng Diyos sa iba sa atin. Now, pwede bang alisin mo sa isip mo ng extraordinary life ay para lang doon sa mga super Christian. Yung matitinding life na yan, para lang yan sa mga mababait. Pero pastor, ako, di naman ako behave Alam mo, Bishop Oriel, ang buhay ko, naku, kung alam mo lang, I don't deserve it. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ang buhay na ito ay pwede mong makamtan. Pwede. Okay? Kung iniisip mo na marami kang ginagawang balit kalokohan, isa lang suggest ko sa iyo, itama mo, ayusin mo.
Ayusin mo, itama mo, hindi nahamon kita. Ewan ko lang kung hindi ibalik sa'yo ng Panginoon yung ganitong buhay. Remember, ang kasalanan, hindi ang kaibigan. Ang kasalanan, hindi ang kakampi. Sin is the enemy of our life. Sin will attract curses in your life. Sin will always bring you to darkness. And sin will put chains of darkness in your life. So, hindi kakampi ang kasalanan. You want a life, eternal life? Hindi pwedeng sumama ang kasalanan sa eternal life. Magkakaroon lang ng quality kind of life the day you learn how to deal with the enemy of your soul, which is sin. Jesus is the lover of our soul. So you have to learn how to receive a blessing from God. Kaya nga, gusto ko kayong i-challenge po ngayon, mag-step up kayo dun sa blessed state na yon. Okay? Tingnan nyo sandali, let me explain to you. Sa Bible, ano ba ang ibig sabihin ng blessed life? Okay? Ang blessed life sa Bible, kung nyo pong papag-aralan, okay, is to receive a gift. Okay? Is to receive a specific blessing. Blessed life means your life will be prosperous. You will be happy, and you will receive benefits. Yan po yung verse, yan po yung ibig sabihin ng blessed life. Nagmamanifest, tinan yung Proverbs 10:22. Ang ganda kasi, no? Tinan niyo po yung sinabi ng Bible. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Imagine niyo, di ba tayo, nagsasalita tayo ng mga blessing. God bless you. Di ba, na-experience yan? Sinabihan ka na isang tao, God bless you. When you said somebody to someone, God bless you, sinasabi nyo sa kanya na, may the Lord bring wealth in your life. Sino gusto makarinig nun? Sabi mo nga sa mo, the Lord will bless you. O ano ibig sabihin yan? The Lord will bring what? The Lord will bring what? Wealth. Sino nangangailangan ng wealth? Taas yung kamay. Siyempre, pag may wealth ka, ibang usapan na yan, no? Ha? Ito yung hindi tinuturo ng ibang mga pastor eh. Kasi natatakot silang ituro yung isang truth na ito. Tama ba ako magturo ng mga kayamanan? Eh baka mapahamak yung aking mga membro. Ako hindi ako naniniwala mapapahamak kayo. Naniniwala ako the Lord will give you wealth, and that wealth is without pain in your head. Huwag kayo minggit. Alam niyo yung mga drug lord? Ha? Yung mga sugrol, yung mga congressman, di ba ang yayaman? Grabe, gaganda ng kotse. Grabe, nagbabakasyon sa ano. Grabe, ang laki ng bahay. Grabe, ang ganda ng kotse. Ang dami ng wealth. Pero yun, may kasamang sakit ng ulo. Lahat ng congressman, kinakabahan ngayon. Kasi nanalo sa Supreme Court na illegal yung pork barrel. Lahat sila nilitisin na. Maghintay lang kayo. Oh, ang daming makukulong. Oh, baka titingin ko pati ang presidente sa susunod makukulong. Ha? Bakit? Sama-samang nagpapayaman na natutuwa, hindi nila alam na yung yaman may kasamang sakit ng ulo. Eh, hindi naman kasi galing ng blessing sa Diyos yun eh. Pero pinangakuan tayo ng Diyos, anak, ang blessing na ibibigay sa iyo, may kasamang wealth, pero walang kasamang sakit ng ulo. Sino gusto makakuha ng ganung blessing? Woo! Pero naman may blessing ka, walang sakit ng ulo. Tingnan mo ang congressman ngayon, takot na takot. Nung nahuli si Napoles, hala. Ha? Tingnan si Enrile. Tingnan nyo sila Bong Revilla, sila ano. Yun, nakakulong po ngayon. Yun ba yung yaman na may kapayapaan? Wala o. Wala. Purihin ng Diyos, bibigyan ka ng Lord ng blessing, sinabi po dito. Ha? Basahin natin ulit. Ang ganda, no? Ano sabi niya? The blessing of the Lord will bring what? Wealth without painful toil for it. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sinabi ng Diyos, He adds no sorrow with it. Ha? Mga kapatid, kung papayaman kayo ng buhay nyo, huwag nyo nang piliin yung may sakit ng ulo. Ha? Ibang mga dalaga gusto na magyaman. Kahit na matanda, basta mayaman, marami, yan ang gusto kong mapangasawa. Para mayaman na ako.
Wala kang kalam-alam, may kasamang sakit ng ulo yun. Ha? Yung ibang mga babae, gusto nila mapakasama puro mga gwapo. Eh, magwapo nga. Alam niyo mga gwapo, I always say this, no? Ang gwapo, masarap sa mata, pero masakit sa puso. Oh, yung mga pangit, masakit sa mata, pero masarap sa puso. Saan ka? Saan ka? Sabi ng iba, sa gwapo pa rin ako. Grabe, ayaw sumuko. Bakit? Eh, yung gwapo mananatili, yung puso mababago. Yung pangit, kahit maganda puso, hindi na mababago mukha niyan, pastor. Mga kapatid, sa totoo lang, maghanap kayo ng blessing of the Lord. Yung without sorrow with it. Ha? Ang yabang mo, napakasalan mo, ang gwapo pare. Ano yan, model. Oo, mamaya, sakit ang ulo mo, bakit? May kasamang babae doon, may kasamang babae. Sabi mo, nakakuha nga ako ng gwapo. Akala ko blessing, pasaway nga. Eh kung pinangasawa mo, pangit, eh di sa'yo lang. Amen. Di mo sa teacher nyo, marunong pumili. Ha? Marunong yun eh. Alam niya, pag ako pinili niya, salang. Di ba? Tama po ba? O di, walang problema. Mga kapatid, sino sa inyo naniniwala? Masarap tumanggap ng blessing nang walang sakit ng ulo. Yun ang blessing. Ha? Hindi yung lagi kang kinakabahan. Ano yung pangalawa? Honored life. Sabi po dito, a life that is highly regarded by God and by others. A life highly respected and esteemed. Ito daw yung pangalawang blessing mo. Ha? Pag sinabi ng Lord, mag-step up ka dun sa ganung klaseng buhay. Yung mga tao nire-respeto ka because you are honorable person. Tama? Huwag kayong mamumuhay na masarap na buhay pero questionable. Ha? Huwag kayong mamumuhay na biging Christian pero may question mark sa'yo. No. Masarap pong lumakad, settled ang accounts. Amen po ba? Tama? Tama po ba? May mga babae, sabi ng mga babae, alam mo maganda yan, kaya lang. Ako pag bakit? Ano yun? Alam mo. Naku, madidiscourage ka. Madidismaya ka. Kasi nga maraming question eh. Lalaki at babae, dapat honorable ang buhay po natin. Amen? Sino rito gusto mong gawing honorable ang buhay mo? Ha? Kahit hindi tayo mayaman na walang pera sa ngayon, pero at least ginagalang tayo ng mga tao. Tama po ba? Amen. Palakpakan natin yung mga taong ginagalang. No? Ano po sabi ng Bible sa 1 Chronicles 29 verse 12? 1 Chronicles 29 verse 12, ito po yung sabi. Therefore, okay, both riches, 1 Chronicles 29 verse 12. Therefore, wealth and honor, say that word, wealth and honor come from you. Sabi po, you are the ruler of all things. If your hands are strength and power to exalt and give strength to all. In your hand, sabi ng Bible, sa kamay mo are strength and power to exalt and give strength to all. Wealth and honor comes from God. You see, ang blessing ng wealth kay Lord, ang honor galing kay Lord. Yun ang kunin natin. Amen? Number 3. Punta tayo sa number 3, favored life. Ano yung favored life? Favored life is a place of advantage for success. Pag ikaw po ay favored person, meron kang advantage for your success. Ito, ikukwento ko sa inyo, true to life story. May lumapit sa akin isang student, sabi sa akin, Pastor, pag-pray mo ako, kasi mag-a-apply ako ng work eh. Kailan? Bukas, Pastor, meron akong interview. Oh, really? Opo, Pastor. Medyo matindi ang labanan eh, Pastor. Bakit? Eh, ang i-interviewin, mga taga-UP, Lasal, tsaka Ateneo. Eh ako, alam mo, Pastor, PUP lang ako eh. Sabi ko, ba't minamaliit mo sarili mo porket PUP ka? Eh kasi, Pastor, pala mo, pagkalaban, UP, tsaka Ateneo, Lasal, medyo angat na kagad sila eh. Halika, sabi sa kanya, halika. Ikaw ba naniniwalang anak ka ng Diyos? Oo.
Alam mo, bago ko umalis ngayon, I will pray for God's favor in your life. Kasi po, ang unawa ko sa favor means, it's your advantage for success. Advantage ka dun eh. Alam mo, kinabukasan, nagpa-interview siya. Kinuwento niya sa akin, alam mo, Pastor, ako yung unang in-interview. Tinanong ako, ano ang ibig sabihin ng cell group? Ay, sa school po kasi namin, ako po ay cell leader. Member po ako ng SANS. Kami po yung nagsishare ng gospel sa eskwelahan. Bakit? Sino sinisira nyo? Ay, maganda po kasi yung mga nasira ko pa sa eskwelahan, iba ho doon, mga drug addict, mga buhay magulo. Pero sinishare ko po yung gospel. Ngayon po, naging disciple na sila bago na po buhay nila. Ganun ba? Oh, yung cell group po na yun, ako, binless ni Lord. Dumami. Paano dumami? Lumago po kasi yung mga cell group ko, tinrain ko po sila, nag-share sila ng gospel. Sadali, ilan na kayo ngayon? Ay, may 200 na po kami ngayon. Dati 5 hanggang 10 lang po kami. Nung pagka-graduate ko po, marami na po sila, more than 200. Alam mo sabi ng boss, ang galing tong bata na to. Alam mo sabi niya, ayoko nang interview yung 9, pauwiin mo na yan. Kukunin ko na to. Hindi na in-interview yung siya na lang ang pinili. Ang tawag ba doon, favor? Favor ba yon? Alam nyo, pag favor yon, tawag doon, dinadala ka ni Lord sa angat. Advantage ang position mo. Pero mo katapat mo matitindi, wala kang kaalam-alam, mas matindi ka pala doon kasi may nakapatong sa ulo mong favor of God. Yun ang sinasabi ni Lord, puntahan mo yung place na yon. Sino gusto pumunta ron? Ha? Ako, maniwala ka. Yung mga favor, yung gusto mo magnegosyo pero wala kang pera. Ha? Pastor, gusto ko wala ka bang pera? Wala, pero may favor ka. Meron. O, tuloy yan. Tuloy. O, ulitin ko ha. Yung mga gusto magnegosyo na walang pera, tuloy. Bakit? Kakampi mo lang favor, mag-tuloy yan eh. Bakit? Favor is a place of advantage. Even though you don't have anything, but the Lord has placed you on an advantage position. Ha? Okay mga, parang ano yun eh, parang yung isang Kristiyanong payatot, lalaban ng marathon, laban sa demonyo. Ha? Tingnan doon sila sa line, pumusisyon yung payatot, yung short niya, medyo nakita ang payat niya talaga. Yung sapatos niya, medyo luma. Grabe. Lalaban siya ng marathon race. Eh sabi nung announcer, okay, lahat ng tatakbo pumosisyon. Grabe, mga dumating. Grabe, gaganda ng mga sapatos. Mga, grabe, pang run, talagang runner. Pagtingin sa mukha, nakangiti sa kanya. Demonyo, namumula pa yung mata. Tinitingnan yung itsura niya, payat mo ah. Grabe yung muscle mo. Malaki pa yung muscle ng pusa. Tsaka yung sapatos mo. Sa akin, Nike. Sa'yo, Daiki. Ano yan? Bulok-bulok yan ah. Inaasar pa siya ng demonyo. Tahimik si Christian. Pag tumitingin siya, ayaw niyang tingnan. Kasi nang mumula yung mata, nanlilisik eh. Tinatakot siya. Sabi ng demonyo sa kanya, hindi ka pwedeng manalo. May dumating na po yung ready. Pagtayo. Pagtingin nung runner na Christian, si Jesus, yung may dala ng barel. Ready? 1. Naku, yung mga demonyo nagtayo na. 2. Yung Christian nanginginig. 2. Tapos, tinapat yung baril sa ulo ni Satan. Bam! 3. Go. Patay na si Satan, tumatakbo siya. Dahan-dahan lang. Pero champion. Bakit? Nagsisimula pa lang, advantage na. Patay na yung kalaban. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, takbo lang. Sabi mo, takbo lang. Maniwala po kayo, nasa advantage kayo. Huwag kayong maniwala doon sa mga muscle ng demonyo. If God is on your side, who can be against you? Amen? Tandaan mo, huwag mo kalimutan yung istorya ko. Pag natatalo ka, sabi mo, 1, 2, bang! 3, takbo. Patay na ang kalaban, tumatakbo ka na.
advantage. Mga kapatid, ganyan na ang labanan ngayon. Kasi si Lord, He is favoring your life. Amen? Amen po ba? Sino rito niniwala, gaganda buhay, gaganda buhay? Taas yung kamay. Amen. May favor, may favor. Taas yung gustong magkaroon ng mas magandang trabaho. Taas yung kamay. Yung in Jesus name, bigyan kayo ng bagong trabaho. Hallelujah. Hindi ganyan. Sabi mo, Amen. Parang akin yan. Parang ganon. Amen. Bibigyan kayo ni Lord ng bagong trabaho. In Jesus name. At yung trabaho na yan, makakabili ng inyong pangarap. Ha? Stop going to your work. Yung 15,000, 20,000, yung iba na, magkasweldo mo, 20,000, wala yun. Puntahan mo yung mga 6 digit. Ha? 6 digit. Sino din gusto 6 digit? Sabi ng pastor, kaya ko pa yan? Go up to your higher ground. Find favor in the eyes of the Lord, and you will see the work of God in your life. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Alam mo nyo, sarap ng isang may eternal life. Hindi lang blessed life, hindi lang honorable life at favored life. Yung pang-apat, bibigyan ka ni Lord. Sandali, 8:35 ng Proverbs. Basahin ko lang to, no? 8:35 ng Proverbs. Tingnan niyo po to, no? For those who will find me, find life and receive honor or favor from the Lord. Yan po sinasabi ng Bible. Psalms 5:12. Ano sabi po ng Psalms 5:12? Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Yun po yung mga verses natin doon. Si Lord namimigay talaga ng favor. Number 4, delightful life. Okay? Delightful life. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Delightful life is to experience a high degree of pleasure and joy. Ano kaya yung ibig sabihin ng high degree of pleasure and joy? Ano ibig sabihin ng to be pleased with life? It means to have satisfaction. Alam nyo, pagka kayo may pleasant life, satisfied ng life ninyo. No? Mahirap, hindi kayo masasatisfied kung ganito iniisip nyo. Sana makapunta tayo doon. Oo nga, kaya lang wala tayong pera. Sana mabili natin yun. Oo nga, kasi wala tayong pera. Alam mo, alam mo, kasi wala tayong pera. Alam mo, gusto ko na talagang mag-beach eh. Kaya lang wala akong pera eh. Tsaka alam mo, ano yung pleasant ba yun? Ha? Alam mo yung sapatos niya, ang kailangan ko eh. Kaya lang wala pa akong pera. Sana may mag-love gift sa akin. Ha? Alam mo yung ang ganda ng bahay. One day magkakaroon ako. Ba't ngayon? Wala pa kasi akong pera ngayon eh. O ito, ang dami mong mga pinasabi pero hindi mo makuha. Is that a pleasant life? Ha? Naku, sarap sanang mag-ano, tinan mo. Yun ganda tumimik ka, wala kang pera. Oo nga, ano. Nasubukan na ba kayo sinasaway dahil wala kang pera? Ha? Nasubukan nyo na magpunta sa mall at tinuturo mo nung tay, gusto ko to. Ayan, ang ganda. Yung mga bata, ganyan eh. Yung ngiti, ayan, sabay tatapikin ng nanay. Pa! Slow mo. Pa! Bakit po? Wala tayong pera, huwag kang mangarap. Opo. Kaya yung mga Christian yun, nakaganon na palagi. Hindi na sila tumuturo para kasi may demonyong gagawin sa kanilang yan eh. Ha? Sabi mo sa kanya, magturo ko na magturo. Sabi mo sa kanya, magturo ko na magturo. Bibigay siya ng Panginoon. Ha? Amen. I remember one of my satisfying moment of my life. Kasama ko pa yung mga taga-dulos. One day, bumili ako ng jet ski. Sabi ko, $3,500 per hour. Ang mahal. 4 ang anak ko. Lord, bigyan mo ako ng pera. Bibili ako ng jet ski. After 4 years, nakakita ako ng brand new na jet ski. Sabi ko, you're my joy and my delight. Binili ko. Sinabi ko doon sa expedition, dinala ko po dito sa Maynila.
Nakita po ng mga staff natin, Pastor, sa atin yan. Sa atin yan. Hindi na tayo arkila. Araw-araw natin nga. Naku, tininan ko po yung mukha ng mga banda. Yung mukha nila, yung ngiti. 3 ikot. Ha? Sila Perly? Pastor, atin yan. Oo, atin yan. Nakita ko, pag binibless ka pala talaga ni Lord, delightful, satisfied, grabe. Pagdating namin sa Pico de Oro, grabe, mga Bakit? Ano yan? Pastor, para huwag tayong ganong umitin, para pag nag-jet ski ako, wala akong ganong tama. Sabi ko, grabe ako, naka-short lang siya, naka-crash guard pa eh. Oh. Tindi nyo Ayan na po, sumakay na. Alam nyo po, pinapanood ko po yung mga leaders natin, nag-jet ski sila. Oh. My heart is full of joy. Sabi ko, Lord, samantalang nung araw, ni skateboard, wala kami. Pero po, nag-jet ski na po sila. Oh. Invited pala, nakalimutan ko, invited kayo, pwede kayo mag-jet ski, ano? Grabe, nag-jet ski sila. Si Ike yung una namin, sa Ike, ikaw sumakay. Si Ike, piloto. Jet ski, akala aeroplano, pinalipad ho yung jet ski. Pinagalitan pa ho ng taga Pico de Oro. Sa sobrang joy ang naramdaman. Isa-isa na po silang nagsakayan. Isa lang po na-conclude ko. Ang pinagpalang buhay, punong-puno yun ng saya at satisfaction. Grabe, nakaupo ako doon sa may beach, nakahiga akong ganun. Naluluha-luha pa ako, nagdadrama pa ako. Lord, grabe, ang bait mo sa amin, Lord. Samantalang nung araw, hindi kami makapasok sa resort, wala kami bayad. Eto kami, Lord, nandito, nasa Pico de Oro. Hallelujah. Bigyan mo nga ako ng Diyos, pakibilis. Grabe, sino gusto makaranas ng satisfying life? With pleasant joy. Di ba ang sarap? Tama po ba? Kasi iba mga Kristiyano, isip nila, sa langit na lang tayo liligaya. Sa langit may magandang beach. Doon, bla 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 bla. Hindi ho. Ang sabi ng Bible, let your will be done in heaven and in earth. Pwede kayong bigyan ng pleasant life. Amen? Satisfying life. Sino gusto makaranas nun? Ha? Yung bang papasok ka sa bahay mo, maganda. Yung pag gano'n mo pa lang, amoy condominium to di ba? Pagpasok, ako maginaw, aircon pala, di ba? Pagpasok mo, hot shower. Sino gusto gano'n? Taas yung kamay, gusto mo ganyan. Pastor, gusto ko yan. O yan. Pleasant life yun. Pag Kristiyano, huwag kayo maniwala doon sa mga mukong na niloloko kayo. Huwag dyan, bad yan. Dapat sa'yo malamig na tubig. Bakit? Masama bang mag-hot water? Hindi ko masama yun. Masama bang magkakotse? Hindi. Masama bang magandang pwede yun? Masama ba yung malaki sweldo? Hindi. Mabuti po yun sa'yo. Kasi yun ang gusto ni Lord. Yun ang desire niya sa'yo. That your joy might be full. Amen? Pleasant satisfaction. Ang sarap ipasyal. Alam mo, first time ko nakaranas na ipasyal yung mga anak ko. Ha? Nung araw, pumupunta lang kami sa Baclaran, sa Monumento. Yun na, malayo na yun. Monumento, wala tayong pera eh. Diba? Doon lang kami sa may harapan ng Dewi Boulevard, sa may Rojas Boulevard, sa tabing dagat. Hawak-hawak namin yung aso namin, naglalakad kami doon. Walang pera eh. Last December, binless kami ni Lord, satisfying life. Buong family ko, pinasyal ko sila sa Amerika. Tinitingnan ko yung mga anak ko, sabi ko, Lord, kung hindi ikaw nag-bless sa akin, hindi ko ito mararanasan. Nakita ko yung mga anak ko, naglalaro doon sa snow. Sabi ko, galing nila. Sana bata pa ako. Kasi tutumba ako, nadudulas ako sa snow eh. Kitang-kita ko, nag-enjoy sila. Sumusubsob sila sa putek, masaya pa rin sila. Imagine niyo si Grace, gusto niya mag-wakeboard. Grabe. Snowboarding, gusto niyang bumaba. Sabi ko, baka ma-flat yung snow. Nag-enjoy sila. Alam niyo po, sumakay kami sa helicopter. Grabe. Namasyal kami doon sa Grand Canyon. First time namin. Tinitingnan ko yung mga mukha ng anak ko. Ang sasaya nila. Alam niyo, sabi ko, Lord, kung hindi mo ako pinagpala, hindi ko ito mararanasan.
Walang imposible sa Diyos. One day, sasakay ka din ng helicopter para mamasyal. One day, maglalaro ka din ng snow na parang bata. Why? One day, magdi-Disneyland ka rin. One day, sasanay ka rin ng international airport. Hallelujah! Sino yung gusto makaranas nun? Ha? Ha? Sabi mo sa katabi mo, pang-international ako. Sabi mo sa kanya. Sabi mo sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, kita tayo sa Paris, di ba? Kita tayo sa Amsterdam, di ba? Kita tayo sa Holland, doon tayo uminom ng gatas. Doon tayo kumain ng keso, di ba? Mga kapatid, ginagamit ko lang to yung mga illustration at kwento na to. Hindi nyo lang alam yung desire sa iyo ni Lord. Nako, maniwala po kayo. Ha? Di ba tayo nagpicture lang tayo. Yung mga banana cue, pinipicture pa natin, di ba? Ha? Ha, di ba? Yung mga tama ganyan mga tayo ganyan eh. Kalahat pati kinakain pinipicturean eh, no. Nagse-selfie tayo sa mga saan, sa mga picture na Rizal, di ba? Sa Luneta, di ba? Ganyan tayo. Pero one day, tandaan mo, iba na makaka-selfie mo. Ibang klaseng food na yung mapipicturean mo because God has already stepped you up to your destination. Amen? Ha? Tas yung kamay. Excited. Sino gusto delightful life? Delightful, pare. Yung masaya ka. Ha? Yung sabi, yung pag-upo mo sa kotse mo, ay salamat, natapos na ang sumpa ng MRT sa buhay ko. Diba? Nakalaya na ako sa LRT. Hallelujah. Ngayon, meron na akong sarili. Di ba? Di ba masarap yung feeling na yun? Kasi napopromote kayo. Ulitin ko mga kapatid. Those satisfying moment, those delightful moment was plan of God for your life. Sabi mo sa katabi mo, angat tayo, angat. Sabi mo, angat. Sino rito yung nagcha-challenge yung mangat ang buhay, taas yung kamay, ha? Yung mga nag-aaral, galingan nyo. Yung mga nagtatrabaho, gawin mo ikaw pinakamagaling na empleyado sa kumpanya na yan. Hanggang mapalitan mo na yung boss mo sa sobrang galing mo. Amen? Hindi ka tatakutin. Yung mga professional, ito gawin nyo. Sa sobrang galing mo, hindi ka matatakot ng boss mo na tatanggalin kita. Sasabihin mo sa kanya, sir, pag tinanggal mo ko, baka bumagsak yung negosyo mo. Bakit? Alam mo naman, kaya ka pinagpala na dito ako. Amen. Pag ako nawalan ng trabaho, ikaw mo ang negosyo, pero may trabaho pa rin ako. Alam mo bakit, sir? Ang boss ang amo ko, siya talaga ang boss ko. Bibigyan niya ako ng trabaho, mas mabuti ba dito? Pag tinanggal mo ako, sir, sa totoo lang, it's not my loss, it's your loss. Kasi magaling ka eh. Amen. Yung magagaling na empleyado, pwede siya mag-stand ng ganon. Paano kung banu ka? Hindi ka magaling. Sabi ng boss mo, sana mawala ka na rito. Confirm. No. Sino rito yung gagalingan mo ng todo? Gagalingan mo pa ng gagalingan. Hanggang sasabihin nila, you are too good to be missed in this company. Ibang klase, no? Alis na ako, sir. Bakit? Ba't ka alis? Kailangan ko pong mag-iba ng trabaho. Bakit? May bibilin po akong pangarap eh. Bakit? Magkano ba yung sweldo sa iyo doon? 6-digit ho doon 120. Mag-stay ka lang, bigyan kita ng 150. Sige po, stay na ako dito. Di ba? Sino sa inyo willing makaranas ng ganong pleasant experience? Hindi ikaw yung babanuin, ikaw yung Lord. Ako yung hahabulin, hindi ako maghahabol. Bakit? Pare, may favored ako ni Lord. Meron akong eternal life. May blessing ako, honorable ang buhay ko. May pleasant life ako, mga kapatid. Ito yung pinakahuli, prosperous life. Sino po naniniwala sa prosperity? Taas yung kamay yung naniniwala sa prosperous life. Maaring iba po hindi naniniwala sa prosperous life. Isa po ako sa naniniwala sa prosperity. In fact, prosperous life means to prosper and successful life. Prosperous life means to break out, to have a breakthrough. Life to be profitable, ang life. Ibig ko sabihin yan, a prosperous life is an advantageous life. Ang prosperous life po, ikino-connect sa wealth. Okay? Sa properties. Okay? Sa prosperous life. Anong sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 6? Verse 11. Tinan niyo po ito sandali, no? 6 verse 11. Sabi po ito, houses full of all good things. Houses filled with all kinds of good things you did not provide.
wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not planted. Then when you eat and are satisfied. Dito ako magwawakas, no? Si Lord pala, gusto niyang mapuntahan ng isang tao, lalo ka na anak niya, yung ikaw mismo magsasawa sa ganda ng buhay. Yung prosperity. Yung prosperous life. Hindi to ganun tinuturo sa mga churches ngayon yung prosperous life. Kasi nga masyado tayong aware, baka masobrahan, baka masira ang buhay. Eh di wag natin sobrahan. Pastor, paano mo ginawa yun? Ako lahat ng sobra, pinamimigay ko. Hindi ako sobra. Lagi ako may surplus, pinamimigay ko. Bakit? Eh kasi nga prosperous ang life natin eh. Ordain ni Lord na hindi ka taga-kuha, ikaw yung taga-pamigay. Sino rito yung gusto mong life mo maging taga-pamigay? Ha? Alam niyo, sarap pumunta sa ibang lugar, yung mga tao na tinitingnan mo sila, sabi ko, Lord, I was on a wake, no? May wake po yung namatay yung isa kong auntie 2 days ago. When I visit the place, siyempre makita mo yung mga pinsan mo, yung mga kamag-anak mo, they were there. You know, wala pong halong biro. Sabi ko, Lord, iba pala talaga yung ginawa mo sa buhay ko. Yung lahat ng kalaro ko, siyempre 50 years old na rin sila. More than 50 years old. Nakita ko po yung difference ng buhay ko sa buhay nila. And then suddenly God spoke to me, Oriel, bless these people. Bless mo sila. What do you mean, Lord? Bless mo sila. Just bless them. Niyaya ko pa yung mga pinsan ko, kumain kami. Sabi ko, Lord, what do you want me to do? Habang kami kumakain, nagkakapag-share po ako. Yung isa kong pinsan may sakit. Sabi ko, Lord, i-bless ko siya financially para makapagpagamot. Nakita ko mga kapatid, ang prosperous person pala, hindi lang para sa'yo. He want to prosper you because God will be sending people into your life para tutulungan mo. Yun po tayo. Tumutulong sa mga taong nangangailangan. Ang Diyos ay hindi nangunguha, siya ay namimigay. Ang anak ng Diyos, hindi rin nangunguha, siya ay namimigay. Ikaw at ako, gagamitin ng Diyos. Ipo-prosper. Maraming surplus. Maraming surplus. Because you gonna be a blessing. Amen? Taas yung kamay na gusto maging blessing. Hallelujah. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Tingnan niyo po itong gagawin natin. Ready na ba kayo? May mangyayari sa yung gabi. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin sa atin si Lord. Sino excited may gagawin sa si Lord? Okay. Tingnan niyo to, ha? Ready kayo? Ready? Ito, walang biruan, ha? Gusto kong tingnan niyo yung paa niyo ngayon. Yung paa niyo. Nakita mo? Yung paa mong tinitingnan mo, yan yung simbolo ng kalagayan mo. Nandiyan ka nasa ground. Maring yung condition mo ngayon hindi maganda, yung family ko hindi maganda. Pero gusto ko kayong hamunin. Tingin sa akin ngayon. Sabi mo sa sarili mo, I will step up. Sino rito yung gusto mag-step up? Okay. Tingnan nyo lang kung ano gagawin mo, ha? Paano ko sabihin sa ngayon, I want you to have an act, prophetic act right now. Sige nga, umakyat ka nga dun sa silya na yan para maiba level mo. Sige nga, umakyat ka. Napansin ko, una, hindi sabay-sabay lahat pumanik. Hindi sabay-sabay. Yung iba nag-isip una. Kasi ganun talaga ho. Pag dinadala ka ni Lord sa ibang level, parang ikaw, yung aligaga ka, yung kaya. Yung isa naman, siyempre pag yung size mo malaki, siyempre pag iangat ka ni Lord, malaki size mo, minsan wala kang pananampalataya sa silya eh. Sino sa inyo may pananampalataya sa silyang tinatayuan mo ngayon? Silya na lang yan, hindi mo pa napagkatiwalaan. Mas more si Lord. Yung iba naman, ayaw pumanik. In fact, meron pa nga dyan, ayaw pa rin hanggang ngayon tumayo eh. Bakit? You know why? Naintindihan kita. Di ba, totoo lang? It's not easy to go up to the next level, di ba? Yung iba nag-struggle, ayaw niyang umanik. Kailangan ko ba talagang gawin to? Yeah. Because the Lord is trying to test you. If He said, I want you to step up, are you ready for that? Yung iba sa inyo, makiat ka agad at masaya pa siya. Nung pagkakiat niya, sabi niya, okay ito Yan, ganyan po ang pakiramdam pag dinadala kayo ng Lord sa ibang level. Ganyan. Nag-enjoy ka ba? May pinagkaiba ba yung nasa baba at saka na dyan?
Tama? Pero napansin nyo, nung nasa baba ka, kahit wala kang faith, hindi ka natatakot. Pero ngayon, hindi ka pwedeng walang faith dyan. Ako, baka yung silyo ko tumanda. Pero kaya ko to. Di ba, pinuposisyon mo yung sarili mo? Yan. Yun, ayan. So, unti-unting, the fear was cast out. Nawawala yung fear mo. Bakit ngayon? Unti-unti ka na nasasanay ngayon, no? Di ba? Ngayon, nakakangiti ka na, di ba? Ngayon, parang normal na, oh? Nakatayo ka na dyan, no? Parang that's the next ground of your life already. Di nyo ba napansin? Malaki pinagkaiba niya kanina tsaka ngayon. Ganyan po ang buhay ng tao. When the Lord has invited you to go up to your next level, sometimes it's uncomfortable on your part. But that's the next place that God wants you to be. First, it will be uncomfortable. You might not like it. But as the times goes by, masasanay ka din dyan. Masasanay ka rin mayaman, masasanay ka rin namimigay, masasanay ka rin mamasyal sa mga gusto mong lugar, masasanay ka rin mamili ng mga gusto mong bilhin. Sabi mo, masasanay ka rin dyan. Amen? Masasanay tayo. Sino rito yung gustong masanay sa ganyang level? Woo! Hallelujah! Gusto ko po sabihin sa inyo, God is willing, God is able, and God is available for you. Don't believe on the lie of the devil that you have to stay there below. No. God wants you to step up. Step up. You should enjoy God's favor and blessing in your life. Sino po rito hindi ka papayag na hindi ka umasenso? Ha? Sabi mo sa katabi mo, i-assure mo sa kanya, next level ako, sure na to. Sabi mo, ha? Hallelujah. Hallelujah. Next level na tayo. There was one song that I always remember, and I find it hard to forget this song. When I think it was 2003 or 2004. During that time, ako po pa nag-lead ng worship nung time na yon. I got my guitar and I tried to lead the church to sing this song. Because I want to feel it in my heart, and I want to tell God, sa laki ng dream ko, Panginoon, na binigay mo sa akin, paano ko gagawin yan na ipupulfill? And I make a conclusion. If someone will ask me, paano mo magagawa yan? Sinasabi ko sa kanila palagi, all I need is God. I can do it. All I need is God. Gusto mong i-prosper ang family ko? Kaya ko yan. All I need is God. Magagawa mo to, yung ministry mo palalakihin? Kaya ko yan. All I need is God. Amen? Sa tingin mo, yung sweldo mo lalaki, mangyayari yan. All I need is God. Wala ko ibang kailangan, kundi ang Diyos. 2008, I was renting a facilities that worth 5,000 pesos. Naiiyak ako palagi, wala akong pambayad, nahihiya akong marap sa may-ari. But I step up again, naging 20,000, 10 to 20,000. Lalong hindi ko mabayaran, lalo akong nahihiya. Kumuha ako ng facilities, 30,000. Ayun, nagpipres na ako ng walang kuryente, walang tubig. Super hiya ako. Imagine nyo, si Pastor Royel nagpipres walang kuryente. Kasi pinutulan po kami ng Meralco. Wala akong pambayan. Sabi ko, Lord, ang haba ng struggle ko mula 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Pero alam nyo, I don't stay there. Sige, Oriel, isa pang step, 50,000. Hindi na kinakabahan na po yung treasurer natin. Pastor Oriel, mahal na po yan, baka po ano mangyari sa inyo. Hindi, bahala ang Diyos natin. Step out and pay tayo, step up tayo. Alam nyo, pinakauli kong inatem, nung magsilungan natin ng G12 noong 2003 and 4, kinuha ko yung Masagana Mall, almost 200,000. Sabi ko, ito, suicide na talaga, Lord. Step up ulit, Lord, step up. Grabe. Alam nyo na kung kulod ko, kaya pala ako naghihirap, pinipilit ko mag-stay doon sa place na hindi ko place. Simula po nung kunin natin tong PICC at yung Philippine Bible Society at saka po yung Isitan, more than 1 million. I need money. More than 1 million. Ang budget po natin yung almost 2 million a month. Wala po akong utang. Hindi ako napapatiran ng kuryente. Wala na po. Alam niyo kung bakit? Conclusion ko, hindi pala ako taga-roon, taga 5,000. Kaya pala ako nahihirapan. Hindi ako lumalabas doon.
Nung pumunta ako sa 2 million, ay taga rito pala ako. Taga rito ako. Wala akong utang. Because I finally stepped up to the place where God want me to be. Amen? Isa lang ang panlaban ko. Kahit sino tumanong sa akin, with confidence, sinasabi ko sa kanila, all I need is God. Totoo po ba that you want to prosper your life? Gusto nyo umangat ang buhay nyo? Sino kailangan mo? Sabihin mo sa akin. Sino? All I need is you, Lord. I want you to sing this song, okay? 2004 pa namin ito kinakanta, pero hindi ito maluma sa puso ko. Laging sariwa araw-araw. Amen? And I know I find it easy to come and ask this band to help us. Amen? Thank you, Jesus. Are you excited to sing this song? Hallelujah. Heavenly Father, tonight, we're grateful and thankful, Lord. Because as we express that we need you, you are willing to help us, Lord. Thank you because the God of heaven is willing and able and always available even in the time of our needs, Lord. Lord, we accept the challenge. We respond, Lord, to your calling. That this is our time to step up, Lord. This is the time that we should never spend the rest of our life on the lower ground of our life, Lord. But today we believe, we trust you, that in faith, Lord, we are about to step up above our circumstances and situation. Lord, iaangat mo ang mga buhay namin. Ang mga pamilya namin, Lord, ay iaangat muli, Lord. Ang aming mga trabaho, hanap buhay, ang negosyo, dadali mo to sa next level, Lord. Lord, yung aming mga ministry, yung aming mga gawain will never be the same at the same level, Lord. But tonight, there is a fresh anointing, a fresh voice calling of God that we hear, that you are calling up higher and higher, Lord. And today, we respond to you, Lord. We will step up in heaven. You will step up, Lord, according to your call, Lord. Today, yes, we will, Lord. We will. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat taong narito ngayon, nasawa na sa lumang buhay, Panginoon, na ngayon ay nangangarap ng isang bagong buhay. Jesus, in Jesus' name, do miracles in their lives, Lord. In the name of Jesus. Lord, yung mga naka-chain ngayon, Lord, yung mga naka-stuck dun sa lower ground na yun, Lord, set them free. Let there be breakthrough right now in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, yung freedom na ibibigay mo sa amin as we step up in faith, maraming salamat, Panginoon. Today, we expect favor, Lord, blessing, abundance, Lord. We expect pleasant life, great life, and most of all, Lord God, prosperous life. Salamat, Ama, na mangyayari ito because you will help us, Lord. We say that all we need is you, Lord. All we need is you, Lord. Salamat